ay makikita natin sa ating buhay din mismo. Another thing, ito, makikita din natin dito yung provision ng ating Panginoong Diyos. Sa pag-aaral din natin na propitiation, dito makikita natin yung act of giving. Ang Diyos, in the first place, ang unang nagbigay sa atin. Ang sabi dito, sa halip na tayo ay iwanan, alam niyo po may pag-aaral kasi na ang Diyos daw ay lumikha, pero itong mundo ay pinabayaan na. So hinahayaan na lang ng Diyos na mundong ito ay umikot hanggang sa kanyang pagkawasak. Pero hindi ganoon ng Diyos. Simula nung tayo nagkasala, simula nung nakita ng Diyos sa laman ng ating puso na puro kasamaan na lamang parati, at sinabi din ng Bible, in the last things, ang iniquity will bound more. Yung kasamaan ng tao ay lalong lalaki. Ang masamang tao ay lalong magpapakasama. Ang sinungaling ay magpapakasinungaling. Ang madaya ay lalong magdadaya. Ang mamamatay tao ay lalong papatay. Ang masama ang puso ay lalong titindi ang kasamaan ng kanyang puso. Ganon ang puso nating mga tao. Pero, ito ang mabuting balita. Galit ang Diyos sa atin, pero sa halip na tayo'y kanyang abandonahin, hindi niya yung ginawa. Kundi siya ay nag-provide ng propitiation. O gumawa siya ng paraan para yung galit niya tungo sa atin ay mawala. Dahil hindi rin naman natin kayang alisin yung galit ng Diyos sa ating buhay. Pero alam niyo po, mabuting balita, in Romans chapter 3 verse 23, alam ng Diyos ang ating kakayanan. All men have sinned and come short to the glory of God. Meaning, ito yung standard ng Diyos, hindi na natin yung kayang abutin. Nire-require ng Diyos na ito ang gawin mo, hanggang dito. Pero ang tao, they try our best, we try our best na ma-reach yung standard ng Diyos. Pero ang reality, hindi na. In James chapter 2 verse 10, ang sino man tumupad ng utos at nagkamali sa isa, makasalanan sa lahat. Kaya nga yung standard ng Diyos, impossible na sa atin na ma-reach yung hinihingi ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, ang mabuting balita na lamang, sa kabila ng ating kapalpakan at sa kabila ng pagiging incapable na ma-reach yung standard ng Diyos, siya na rin ang gumawa ng paraan. Hindi niya tayo iniwanan, hindi niya tayo pinabayaan sa ganitong kalagayan, bagkus siya ay nag-provide pa ng isang mabuting balita para sa ating mga tao. Galit siya sa atin, pero hindi niya tayo pinabayaan, kundi kinaawaan niya ang humanity at ang Diyos ay nagbigay ng paraan para ma-address yung kanyang galit at ma-meet yung justice na para sa kanya. Bakit kailangan ng Diyos ng justice para sa kanya? Binaboy natin ang kabanalan ng Panginoong Diyos. Binaboy natin yung imahe ng Diyos na ibinigay niya sa atin. We are created in His image. Yung image ng Diyos na nasa iyo ay hindi mo iginalang. Kaya nga ang Diyos ay nahingi ng hustisya sa kanyang sarili. Pero mabuting balita, ang Diyos din ang gumawa ng paraan niyan para sa kanya. Titingnan naman natin dito, paano naman ginawa ng Diyos para ma-meet yung justice na hinihingi niya sa kanyang sarili? At paano niya yun ginawa para ating ma-reach yung standard na hinihingi ng Diyos at makabawi sa Kanya? Number 1 po, how does propitiation works? Jesus sacrificed Himself. Di ba po, mayroong provision ng Diyos. Sa halip na iniwanan tayo, sa kalagayan ganito, hindi. Nagbigay ang Diyos. Sino ang Kanyang binigay? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is Jesus Christ. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak. At anong ginawa ni Jesus? Jesus sacrificed Himself. Christ offered His life on the cross as a perfect substitutionary sacrifice. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sariling buhay na willing, na handang magdusa at handang sumalo ng punishment na para sa iyo, para hindi na ikaw mag-suffer diyan. Ephesians 5 verse 2. Sabi po ng Epeso, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo na ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili, na hain at handog sa Diyos upang maging samyo na masarap na amoy.
ibinigay po ang sarili ni Jesus. Yung si Jesus Christ mismo sa kanyang sarili, inihandog niya ang kanyang sarili sa ating Panginoong Diyos alang-alang sa atin. Romans 8:3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak, na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Tingnan niyo po, sa pagsusugo ng Diyos, that is God the Father, sa kanyang sariling anak. Ang provision ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang sariling anak in your place. Sinacrifice ni Kristo ang kanyang sarili. 1 Corinthians 5:21. Tingnan po natin ang mga talata patungkol sa sacrifice ni Jesus. 1 Corinthians 5:21. Second pala, sorry po. Sabi po dito, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Tingnan niyo po, sa sakripisyo ni Kristo, siyempre nung siya'y nabuhay dito sa lupa, hindi siya nagkasala. Nagkasala tayo, bata pa lamang. Nung nabuhay si Jesus, hindi siya nagkasala, hindi siya nag-give in sa temptation, at hindi siya nadaya ng dyablo. Kundi ang kanyang ginawa, siya ay nabuhay ng perfect, siya ay nabuhay ng walang kasalanan, kaya nga sapagkat, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, si Jesus po yan. Siya ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao na hindi nagkasala. Dito, ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Si Jesus ay nagmukhang makasalanan nung niyakap niya ang iyong kasalanan. Ngayon, ang ginawa ni Jesus, nung niyakap niya yung ating kasalanan, nung kinuha niya ang kasalanan mo at niyakap niya ito, isinama niya sa kanyang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo, sa kamatayan, ang naging subject ng galit ng Diyos ay hindi na ikaw, kundi ang naging subject ng galit ng Diyos ay si Jesus Christ. Bakit po? Kasi inabsorb niya yung punishment. Imagine nyo to ha, imagine nyo yung langit. Lagi ko itong nabibigay ko pong illustration sa mga natuturoan namin sa Bible study. Imagine nyo yung langit, gayang kalaki yung apoy yan, kunwari, napapatak sa iyo. Kaya nyo gahuyang sambutin? Gayang kalaki, gayang ka-immense yung fire na darating sa iyo. Imagine nyo po yung apoy na yan as punishment of God. Papatak yan sa iyo. Kaya nyo gahuyang sambutin? Hindi. Sa katotohanan, tayo ay mapupugnaw. Ngayon, yung punishment na yon na para sa atin, ang ginawa ni Jesus, sinambot niya yon para hindi ka mag-suffer doon sa punishment na parating. Kaya nga po, itong walang kasalanan na ito, siya yung nagmukhang makasalanan nung kinuha niya ang ating mga kasalanan. Gayaan kabuti ang ating Panginoong Diyos at gayaan ang sakripisyong ginawa ni Jesus Christ nung inako niya yung pagiging makasalanan nating mga tao. Sa halip na ang bawat isa mapapako sa krus, hindi, si Jesus na po ang gumawa na yan. 1 Peter chapter 2 verse 24. Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Tingnan niyo po, malinaw po ang sinasabi ng Bible. Walang sino mang tao ang makakapagdala ng ating kasalanan, kundi ang binabanggit po ng Biblia, na siya rin, that is Jesus Christ, ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran. Ito po yung ginawa ni Jesus nung siya ang ibinigay ng Ama para umako ng iyong kasalanan. Si Jesus yung naging sakripisyo at naging subject ng galit ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung sacrifice na ginawa ni Jesus. At pangalawang bagay po, paano naman nagwo-work din ng propitiation? Hindi lamang si Jesus ay ginawang sacrifice
kundi yung ginawa naman, yung sacrifice naman ni Jesus, ito yung nagpa-satisfied. Ito yung nagpa-appease o nagpakalma sa gigil na Diyos sa ating buhay. Sabi po dito, noong kamatayan ni Kristo, nung inabsorb niya yung judgment na para sa atin, guminhawa ang pakiramdam ng Diyos Ama sa atin nung minagaling niyang parusahan ng kanya nag-iisang anak. So yung galit ng Diyos ay nawala nung ginawa niya yon sa ating nag-iisang Panginoon, ang Panginoong Jesus. Paano po natin masasabi yan? Ang Diyos po kasi ay nagde-demand ng justice. Ngayon, ang sabi ng Biblia, hindi niya tayo pinabayaan. Tapos, ang galit ng Diyos ay nandyan. Galit na galit siya sa atin. Gustong-gusto niya tayong parusahan. Ngayon, hindi pwedeng magsama ang dalawang magkagalit. Hindi pwedeng kasamahin ng Diyos na galit sa atin, tayong mga makasalanan. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Diyos, para mawala itong galit, ibinigay si Jesus Christ at siya yung pinarusahan, binugbog, ipinako sa krus at pinatay. At ngayon naman, nung na-express na ng Panginoong Diyos ang kanyang galit sa paraan ng pagpaparusa sa kanyang anak, kumalma itong ating Diyos Ama. Kaya nga, napakapalad natin na hindi na ikaw ang mag-a-absorb ng galit ng Diyos, kundi mayroon ng gumawa niyan para sa iyo. At yung gumawa niyan ay naging dahilan para yung galit ng Diyos na para sa atin ay kumalma. Di ka po parang yung isang ina at ama, tapos yung anak na babae, mahal na mahal, inalagaan, tapos nagtanan, nagalit yung magulang, pag uwi may dalang apo. Di ka po, ang tuon ng magulang ay doon sa apo. Hindi na parang mawawala yung galit doon sa anak nung nakita yung apo. Ganun na nangyari sa amin eh. Nung ang aking ate ay nabuntis, galit na galit ang aming mga magulang. Pero nung umuwi, dumating na yung apo, abay, nawala yung galit eh. Yun yung idea ng pampakalma. So yung ginawa ni Jesus ay nakapagpakalma sa gigil na Diyos sa ating buhay. Tingnan po natin kung paano minagaling ng Panginoong Diyos na parusahan ng ating Panginoong Jesus at paano na-satisfied yung hinihinging justice ng Diyos sa ating buhay dahil sa ating mga kasalanan. Isaiah 53, verse 5 and 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo'y tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Tingnan niyo po, sa English po ay, the Lord hath laid. Ibinigay, ipinasan ng Diyos yung ating kasamaan sa ating Panginoong Hesukristo. Pagdating po ng verse 10 to 11, gayon may kinalugdan. Alam niyo po salitang kinalugdan, parang ito ay kinatuwaan. Sa termino natin sa Tagalog, kinalugdan o kinatuwaan. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Kumbaga, hinayaan ng Diyos. Habang binubugbog ng Diyos, habang pinaparusahan ng Diyos itong si Jesus Christ, nawawala yung galit ng Diyos tungo sa ating mga tao. Di ka po? Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya, inilagay niya siya sa pagdaramdam, pagka iyong gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Makikita niya ang kanyang lahi, pahabaan niya ang kanyang mga kaarawan, at pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Siya'y makakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Dalawang emotion po ang nararamdaman ng Diyos nung nakita niya sa Jesus na nagdurusa ng dahil sa ating kasalanan. Una, siya'y nagdaramdam. Bakit? Anak niya yun eh. Pangalawa, siya ay nasasayahan. Bakit? Kasi nawawala yung galit niya tungo sa atin. Doon natin makikita yung satisfaction ng Diyos nung inabsorb ni Jesus Christ, yung galit ng Diyos at yung kasalanan nating mga tao. Psalms 85:10, mercy and peace met each other.
at basahin nga po natin, maganda po yung Psalms 85:10. Makikita po natin ito sa cross of Calvary nung si Jesus ay inabsorb niya ang ating mga kasalanan. Mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Dati hindi magpanagpo dahil sa ating kalokohan. Pero yung awa at katotohanan nagpanagpo at yung katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Alam niyo ba yung case sa wedding? Pag nag-kiss na, you are now one flesh. Pag kinasal na. Ngayon, ang sabi ng Diyos, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghihiwalayin. Ngayon, pinag-isa ng Diyos ito nung ang Panginoong Hesus ay umabsorb ng kanyang galit, inabsorb yung ating kasalanan, lahat yan, mercy, truth, peace, tsaka righteousness, nagpanagpo yan nung ang Panginoong Hesus ay napako sa krus. Kaya nga, ang ginawa ng Panginoong Hesus ay very satisfying sa harapan ng Ama. Sabi ng Isaiah, nagdaramdam at masaya nung nakikita niya sa Jesus na pinaparusahan. Gayaan katindi ang justice na dinedemand ng Diyos nung tayo ay nagrebelde sa ating Panginoong Diyos. Bakit nga ba tayo rebelde? Lahat kasi tayo violators of the law. Tayo ay transgressor sa kanyang harapan. At ang pinakamatindi nito, alam naman natin na si Jesus ay gumawa ng bagay na yan. Alam naman natin na si Jesus ang yumakap ng iyong kasalanan, pero tayo ay namumuhay pa rin sa ganitong bagay. Ito yung kinamatayan ni Jesus, and yet we still choose what God hates. Di ka po, we know what is wrong, and yet we embrace what is wrong. Gayaan tayo katindi. Gayaan tayo kabaliw sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, sa harapan ng Panginoong Diyos, even yung simple sin na akala natin, yan ay hindi kinatutuwa ng Panginoong Diyos. Gigil na gigil ho yan ang Diyos sa ganyang bagay. Yung hindi pagsunod nga, rebelde na ang tingin ng Diyos eh. Yung sin of disobedience ay rebellion, sabi ng Biblia. Di ka po, at ito pa matindi, mag-iisip ka lamang ng hindi maganda na alam na yan ng Diyos. Iniquity na yan sa kanyang harapan. Si Satan nga, nag-isip lamang ng ganyan. At alam niyo yung kasalanan na kayang umabot ng langit. Ito yung kasalanan na iniquity. Yung last degree ng kasalanan kung saan pwedeng abutin ang langit. Kaya nga, ano bang hindi sinaklaw ng kasalanan dito kung bakit hindi ito gugunawin ng Panginoon Diyos? Wala. Human race, animal kingdom, vegetable kingdom, lahat ng nakikita nyo sa paligid, lahat yan ay sinaklaw ng kasalanan. Kaya nga ang gusto ng Diyos, I will create new heaven and new earth. Even heaven affected by sin. Kaya nga papalitan niya ng Diyos. Dahil si Satanas, nasa langit na yun. Nagkasala pa eh. Papalitan niya ng ating Panginoong Diyos. Gayaan katindi ang galit ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa Biblia, hindi na sa paraan ng tubig. Kasi ang tao ay natalino. Nagawa ng submarine. Para safe. Sa paraan ng apoy. Meron ba kayong alam na bagay na hindi kayang tunawin ng apoy? Bato, matutunaw yan. Bakal, matutunaw yan. Tubig, maiigayan ng apoy. Kaya nga, yung galit ng Diyos na dinedemand para sa atin, hindi natin kayang maibigay. Hindi mo kakayaning saluhin yung punishment na para sa iyo. Pero ang mabuting balita, nung si Jesus ang ibinigay sa atin, na appease, na wala yung wrath, na-satisfied yung pusong nagsusumilakbo sa galit dahil sa iyong simpleng kasalanan na akala mo simple lang talaga. Ang sabi ng Biblia, minagaling ng Panginoong Diyos na bugbugin siya alang-alang sa iyo. He died in your place. He suffered in your place. Pero ito mabuting balita. Nung ginawa yan ni Jesus, nung siya ay nabuhay na maguli, Jesus settled us with God. Number 3. Yung result naman nung sacrifice ni Christ at yung satisfying work of Jesus Christ in the cross of Calvary, ito ay nagbunga naman ng turning away wrath at saka reconciliation and forgiveness. Kung dati magkalayo kayo, sabi na Isaiah 59, pinapaghiwalay kayo at inyong kasamaan, kayo at inyong Diyos nang dahil sa iyong kasamaan. Nang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, pinapaghiwalay, pero ang mabuting balita, noong nasatisfied yung galit ng Diyos, nung sinettle ni Jesus yung ating condition sa kanyang harapan, ito ay nag-result ng reconciliation at forgiveness. Pinagkasundo kayo at binigyan ka ng Diyos ng awa. Kaya nga, we can now come boldly to the throne of grace. Pwede ka nang tumawag sa Diyos.
with sincere heart. Ang sabi ng Bible tingnan nyo, John 3:16, for God so loved the world, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, that He gave. Yun yung provision ng Diyos. Only begotten Son, si Jesus Christ. Pero ito naman ang result ng propitiation na sinerve as Christ. Whosoever believeth on Him will not perish but have everlasting life. Makikita natin dito na yung ginawa ni Jesus ay nagdulot ng pakikipagkasundo at forgiveness dahil ang Diyos ay marunong ng mangako sa iyo na bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan kapag ikaw ay nagsisit na ng palataya sa ating Panginoong Diyos. Tingnan niyo po, hindi basta-basta masasabi ng Diyos na whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Hindi yung basta-basta sasabihin ng Diyos kung hindi na-satisfied yung kanyang galit in the first place sa atin nang dahil sa ating kasalanan. Kaya nga, very assuring at very reliable itong salita ng Panginoon dahil sa history naman mapapatunayan na yung ginawa ni Jesus ay pwede nating mapatunayan. Si Jesus, ang Diyos nga ay nalugod nung parusahan niya ang kanyang nag-iisang anak at ang Diyos din ay nawala yung galit nung pinarusahan niya ang kanyang anak. Kaya nga, si Jesus ay namatay hindi para wala lang. Namatay si Jesus nang may kasiguraduhan. Kaya nga, pwede nating matiyak yung kapayapaan, pwede nating matiyak yung kaligtasan na ibigay ng Diyos sa atin kung tayo ay mananampalataya. Isang kasinungalingan na ituro at isang kasinungalingan na sabihin na ang kaligtasan dulot ni Jesus ay hindi mo matitiyak. Si Jesus ay namatay ng sigurado at nabuhay na mag-uli ng sigurado. Ngayon, yung kaligtasan na pangako niya sa'yo, pwede mo rin niyang masigurado. Kasi yun yung promise ng Diyos. Sabi ng Bible Romans 5:8, ipinagtatagubili ng kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay na para sa atin. 2,000 years ago, nasa isip ka na niya, ginawa niya yun para sa iyo. Magkaroon ka lamang ng buhay na walang hanggan. Pero, palaging may tamang lapat. Ito ay pantaong pananaw, common sense. Hindi ko alam kung may common sense kaya, pero tingnan niyo ito. Kung hindi kayo magsisisi, hindi kayo mapapatawad. Di ka po? Common sense po yan. At kung hindi kayo hihingi ng tulong, hindi kayo tutulungan. Di ka po? Tama po ba ako? Nalulunod ka na dyan, paiirali mo pa ang pride mo. Hindi ka hingi ng tulong. Ay, ano mangyayari sa iyo? Maliligtas? Common sense. Kung hindi ka hihingi ng tulong, hindi ka ililigtas. Ngayon, si Jesus ay ibinigay na, si Jesus ay namatay na para sa iyo. Ngayon, kung hindi ka hihingi ng tulong kay Jesucristo, hindi ka ililigtas niya sa punishment na para sa iyo. At kung hindi ka naman hihingi ng sorry, bakit kanya patatawarin? Lagi niyong tatandaan, ang Diyos ay may damdamin. Ang sabi ng Isaiah 55, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit pa. Time will come na ang Diyos ay lalayo talaga sa atin. Huwag niyong babaliwalain yung katotohanan na ang Diyos ay sagana pa sa biyaya sa panahong ito dahil darating yung oras at panahon kung saan tatawag ka sa Diyos pero hindi ka niya papakinggan. Sa harapan ng Diyos, gumagawa ka ng kalokohan, isang araw, sabi ng Proverbs chapter 1, last verse, tatawanan ka naman niya sa panahon na ikaw ay nahihirapan. Sinong gustong makaranas ng ganyang bagay? Kaya nga, sa una pa lamang, ipinakita na agad ang biyaya ng Diyos, ipinakita na agad na kinalulugdan ng Panginoong Diyos ang mga taong nananampalataya sa Kanya. Ngayon, ito po ang katotohanan. Kung hindi ka magsisisit mananampalataya, hindi ako magsosorry, ikaw ay pupunta ng impyerno. Kung babaliwalain mo ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, 100% you will go to hell. Dahil wala nang iba, labas kay Jesucristo, na makakapagsama sa iyo papunta sa langit. Bakit? Sino ba ang taga-langit na bumaba dito sa lupa? Sino ba nakakaalam ng daan? John 14:6. Sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang buhay, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama. Nasaan ba ang ating Diyos Ama? Ama namin na nasa langit ka. Except by me. Hindi ako ha. Though I point myself, kundi si Jesus Christ ang pinapakilala ng Biblia. You will never go to heaven kapag hindi ka lumapit kay Jesucristo. Malinaw sa Bible, 7 times ko na itong natapos. Wala akong ibang nakitang pinapakilala kundi si Jesus Christ.
Si Jesus sa Genesis chapter 3, si Jesus na agad yun. Hanggang sa Revelation chapter 22, si Jesus pa rin yun. Kaya nga, first book hanggang last book, pinakilala ng Diyos na si Jesus ang nag-iisa nating kailangan. Kaya nga wala kayong ibang lalapitan na makakapagpakalma ng galit ng Diyos dahil sa iyong kasalanan, kundi yung nagbayad ng ating kasalanan at nakapag-satisfy sa gigil ng Diyos, yung nakapag-paalis ng galit ng Diyos sa ating buhay. At yung naging reason, bakit naman tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating buhay at kapatawaran ay dahil mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa simbahan pong ito, wala po kaming ibang tinuturo kundi si Jesus Christ. We invite you po, hindi para kayo i-recruit, hindi para kami magpadamay, kundi para ituro yung katotohanan na neneglect at tinatabunan ng ibang katotohanan din naman na hindi naman mahalaga. Yun ay mga trivial lamang, unimportant facts. Itong Bible ay hindi ito trivia. Ito ay mahalaga. Every single word ay mahalaga. Bakit? Even one jot of this word hindi ito lilipas. Yung iyong mga iniingatan lilipas yan pero ang salita ng Panginoon, surely it will come to pass. Kaya nga Romans 3:25, gamitin natin ating text. Ito naman ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Napakasimple lang naman Pero bakit nga hindi natin magawa? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob, si Jesus po yan, sa pamagitan ng pananampalataya. Iisang hinihingi ng Diyos, pananampalataya. Bakit ga hindi natin magawa yan? Gayaan katindi kasi yung kasalanan na nasa iyo. Madami nagsasabi sa panahon na yun, Lord, I believe in you. Bakit di mo papasukin sa iyong kaharian? Lord, di ba sa iyong pangalan nagsipagpalayas kami ng masasamang espiritu? Gumawa kami ng mabuting gawa. Ngayon, ang sabi ng Diyos, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Pero may kasunod pa yan, kayong manggagawa ng katampalasanan. Alam niyo yung katampalasanan? Sa English, iniquity. Ito yung alam ng mali, pero niyayakap pa rin natin. Hypocrite. Iisang hinihingi ng Diyos, kung gusto mong mapatawad, ang sabi ng Bible, pananampalataya. Yung magnanakaw sa cross, si Jesus at may dalawa, yung isa doon, magnanakaw, siya sa huling tagpo ng kanyang buhay, nung siya'y nabubuhay, hindi siya nakagawa na mabuti. Hindi siya naka-attend ng Bible study. Wala nga akong alam na siya ay sumimba Pero siya ay nasa langit. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa langit. Ano ang ginawa nung nasa cross na yon, nung magnanakaw na yon? Nanampalataya. Ngayon, kung hindi kayo mananampalataya sa aming mga bisita, kung hindi po kayo mananampalataya kay Jesucristo, kakilakilabot na bagay ang nag-aabang sa atin, sa bawat isa. Baliwalain niyo ang katotohanan ay mananatiling yaan at yung hindi mo pagpapaniwala, hindi yan nakakaapekto sa sinabi ng Diyos. Kung ang mundo mang ito'y umayaw kay Jesucristo, si Jesucristo naman ay mananatiling totoo ayon sa kanyang salita. Kaya nga po mga kapatid, at yung 1 John 2 ating basahin, ito ay pampalubag-loob din naman. Pero nabasa naman po natin yan. Pero atin din pong bulayin. At siya ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan. Ito maganda. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Pero lagi niyong tatandaan, may tamang lapat po yan. Kung hindi ka rin naman mananampalataya, yung pampalubag na loob na yun ay hindi para sa iyo. Kung sino ang mananampalataya, ayun ay para sa kanya. Pero kung hindi, wag mong i-claim, that is for mine. Hindi yan akin. Hindi yan para sa iyo. Kung babaliwalain mo din naman yung ginawa ni Jesus bilang propitiation. Sinacrifice niya ang kanya sarili, inabsorb niya yung galit ng Diyos at nasatisfy ang pusong galit na Diyos, pusong galit ng Diyos nang dahil sa ating kasalanan. At ang result, reconciliation and forgiveness dahil sa ginawa ni Jesucristo. Kaya nga, biyaya po ang lahat. Ako'y maninagalit maglalasing Pero ako'y napatawad Sila kay Henry nangangaral, tiyatawanan ko nito dati.
Kamalayan ko na itong Bible na ayoko, pandikit to sa akin dati. Tungko kami dati at uling, pandikit na rin. Isang araw pala, babasahin ko din naman. Kamalayan ko. Di ko alam na ako pala ay mahal ng Diyos. Ang gusto ko lang pakita sa inyo, nung nakita ko ngayon kasarili sa pagiging makasalanang kalagayan, humingi ako ng tulong. Lord, ako pala ay mapapahamak, patawarin mo ako. Sorry po. And that moment, ito yung naging turning point ng aking buhay. Na-invite ako dito, hindi dahil sa kundi ako'y uhaw sa katotohanan na gustong gusto kong malaman. Naka-attend ako ng iba-ibang simbahan, hindi naman tinuturo ang Bible eh. Hanggang sa nakita ko ang tinuturo, nababasa ko na. At dun, nasatisfy yung aking pusong naghahanap ng kasagutan. Nakasumpong ako ng kapayapaan, nakasumpong ako ng totoong pag-ibig nung nakilala ko si Jesus. Hindi mo yung masusumpungan kung kanino man. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung kanino man. Hindi sa iyong pagiging mabait. Hindi sa iyong pagiging mabuti. Kundi dahil binigyan tayo ng isang pampalubag loob para hindi ka nakagalitan ng Panginoong Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na namatay in our place. Sa halip na ikaw, si Jesus po ang gumawa niyan para sa iyo. Kaya nga, whosoever believeth on Jesus Christ will not perish in eternal damnation in hell, but have everlasting life in heaven. Kung saan sa langit wala nang kalungkutan, wala nang luha. Papawiin ng Diyos ang bawat luha, aalisin ng Diyos ang bawat lungkot. Bakit? Heaven is a place of joy. Ang heaven ay hindi lugar para sa mga malulungkot na tao. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging masaya, kaya gusto ng Diyos na tanggapin mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Kaya nga po, ngayon, itong katotohanan na inyong narinig, sana hindi manatiling katotohanan po. Ang iyong kasalanan na hindi mapapatawad kung mananatili kang matigas sa kanyang harapan. Bakit hindi mo subukan lumuhod at humingi ng sorry? Bakit hindi mo subukan humingi ng tulong para ikay matulungan? Lahat tayo nangangailangan tulong. Lahat tayo mahihina. Kaya nauunawaan tayo ng Panginoon Diyos. Ibinigay niya ang kanyang minamahal na anak dahil yun yung kanyang paraan para yung perfect plan, yung perfect solution para tayo ay matulungan. Hindi mo masusumpungan yun kung kanino man. Kay Jesus lamang po yan. Kaya salamat po sa Panginoon, salamat po sa iyong, sa bawat isa po. At conclusion po natin, this act of propitiation allows God to justly and mercifully forgive sins and reconcile people to Himself. Kung dati, ikaw at inyong Diyos ay hiwalay nang dahil sa ating kasalanan. Ngayon, we can now boldly come to the throne of grace. Bakit? Dahil merong isa na nagpakalma sa galit na Diyos. Dating hiwalay, ngayon, close na. Kung magsisisi ka at mananampalatayan tunay sa iyong buhay kay Jesucristo. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, magandang umaga po muli. Salamat po sa iyong mga salita at sorry po sa aming mga kasalanan.